Ano ginagawa ng baby ko? Tanong ni Greta sa kapatid niyang si Joy habang naka-FaceTime sila. Wala kang dapat ipag-alala, ate. Okay lang si Troy. Are nga at naglalaro lang ng kaniyang tablet sa tabi ko. Tugon ni Joy habang sinasandalan si Troy sa balikat. Hi, Mommy! Bati ni Troy. Hello, anak! Magbait ka kay Tita Joy mo, okay? Sambit ni Greta. Opo. Magalang naman na tugon ni Troy. Sisi, sorry na. Ikaw na muna ulit bahala kay Troy until mamayang hapon. Bigla kasing tumawag sa akin ng Hernandez Group. Interview ko today. Masaya at kinakabahan na kwento ni Greta kay Joy. Wow! That's so amazing, ate! Congratulations in advance! Masayang bati ni Joy sa ate niya. Huy, wala pa nga eh. Pahambol pa na sambit ni Greta. Oh, bakit ate? Alam ba nila na ikaw si Lika? The famous fashion designer? Tanong ni Joy. Tutugon na sana si Greta nang biglang may kumakatok na lalaki sa labas ng kaniyang sasakyan. Gwapo ito at mukha namang mapagkakatiwalaan dahil sa suot nitong Amerikana at maganda nitong pangangatawan. Please, open the door. Tulungan mo ako. Sambit ng di kilalang lalaki. Ha? Biglang nataranta si Greta at dahil sa kabutihang loob nito ay dire-diretso niyang binuksan ang pinto ng kaniyang sasakyan at pinapasok ang lalaking wala siyang kaide-ideya kung sino ito. Miss, sorry to ask this, pero pwede ba kitang halikan? Biglang tanong pa nito. Ano? Pero bakit? Naaligang? Tanong ni Greta. Wala na akong time para mag-explain pa. Please. Aangal pa sana si Greta nang bigla na lamang niyang natagpuan ng sarili na nakalapat ang mga labi sa lalaking ito na hindi naman niya kilala. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi naman pumalag si Greta at tila nakaramdam ng kakaiba sa halik ng lalaking ito. Saglit pa ay kumalas na rin ang lalaki mula sa labi ni Greta at hindi sinasadyang hinablot nito ang ribbon na nakaipit sa buhok nito. Your smells familiar. Sambit pa ng lalaki. Anong sinasabi mo? At saka anong nangyayari? Tila lutang pa rin si Greta sa ginawang paghalik sa kanya ng lalaki. Again, I'm so sorry and thank you so much. Babawi ako next time na makita kita. See you when I see you. Sambit pa ng lalaki sabay kindat at tuluyan ang bumaba ng sasakyan ni Greta. Ate, ano nangyari? Tanong ni Joy at naka-on pa rin pala ang FaceTime nila kahit naka-off ang screen. Tameme pa rin si Greta. Hello ate? Muling sambit ni Joy. Tila natatawa pa ito sa kabilang linya. Ha? Yung lalaki kasi, kinailangan niya ng tulong. Hindi malaman ni Greta kung paano ipapaliwanag sa kapatid ang nangyari. Gwapo ba siya ate? Nangaasar na tanong ni Joy. Ano? Yan pa talaga ang tanong mo. Tila naiinis tuloy na tanong na pabalik ni Greta. Ate, gwapo ba siya? Ngunit hindi papatinag si Joy at muling nagtanong dahil alam niyang kiliti ng ate niya. Oo. Sobra. Tapos parang pamilyar din siya. Hindi na rin napigilan ni Greta na umamin dahil gwapo naman talaga ang lalaking pumasok sa kaniyang sasakyan. Sino nga ba ang lalaking ito at bakit siya humingi ng tulong kay Greta ng mga oras na iyon? Anong meron sa pagitan nilang dalawa at tila pamilyar sila sa isa't isa? Ano kayang maaaring mangyari oras na mag-cruise muli ang kanilang mga landas? 6 years earlier. Kakapalan ko ng mukha ko, Tita Sonia. Sana mapahiram niyo po ako ng kalahating milyon. Kailangan lang po talaga ng mama na operahan na. Umiiyak na pagmamakaawa ni Greta sa stepmother niyang si Sonia Gibson. Seryoso ka ba sa kakapalan ng mukha mo, Greta? Singhal ni Sonia. Nagmamakaawa ko sa inyo. Kahit ano pang kapalit ay at gustuhin ninyo gagawin ko. Patuloy na pagmamakaawa ni Greta. Nakakaawa ka naman. Nagmana ka nga sa ina mo. Sambit pa na mapang-asar ni Sonia. Saglit pa ay dumating na ang stepsister ni Greta na si Laika. I knew it! Lalapit ka rin sa amin. Malditang sambit pa nito habang tinititigan si Greta mula ulo hanggang paa. Kailangan niya doon ng pera. Pero parang hindi naman convincing ang mga pagmamakaawa niya. Sabay na tumawa ang dalawang bruha sa buhay ni Greta. Habag na habag sa sarili si Greta. At napapakumos na lang ang kaniyang kamay sa galit. Pwede naman natin siyang matulungan eh. Kung talagang kailangan mo ng malaking pera, pumayag ka na matulog kasama si Mr. Diaz. Kesa ako yung masipingan niya. Kailangan kong makuha ang trophy sa competition and Mr. Diaz is the only way. Ngayon,
Ang gagawin mo lang, Greta, is papasayahin mo siya para ako ang ipapanalo niya. Then, name the price and I'll pay your mom's surgery. Nakataas ang mga kilay ng dalawang bruhang mag-ina habang hinihintay ang sagot ni Greta. Para sa mama, sige. Pumapayag na ako sa gusto niyo. Umiiyak na tugon ni Greta. Ngumisi naman ang mag-ina at lumapit si Laika kay Greta. Iniabot niya kay Greta ang isang blindfold. Gamitin mo to para hindi mo makita mukha ni Mr. Diaz at hindi ka naman masuka. Sambit ni Laika. Halos masamid tuloy sa pag-inom ng tsaa si Sonia dahil natawa siya sa sinabi ng anak. At buo na ang loob ni Greta na kinuha ang blindfold. Kinabukasan ng gabi ay nagpunta na si Greta sa room na ibinigay sa kanya ni Laika. Gawin mo lahat ng gusto niya. Naalala pa ni Greta na bili ni Laika. At nagsimula ng maghubad si Greta at isinuot ang piring katulad ng bili ni Laika. Sobrang dilim ng silid na yon na ang iisang pulang ilaw lang na maliit pa ang nagsisilbing konting ilaw. Samantala ay biglang pumasok ang lalaking inaasahan na ni Greta na dumating. Lasing na lasing ito at mukhang lutang pa. Hinablot nito ang braso ni Greta at iniharap sa kanya. Siniil niya ang nanghalik si Greta at pangahas na sinalakay ang walang saplot na katawan ng dalaga at naganap ang isang masamang bangungot para kay Greta. Pagkatapos ng sandaling yun ay nagbihis na si Greta at walang lingon-lingon sa lalaki na lumabas na ng kwarto. Sa labi ay naghihintay si Laika. Tapos na ang pinag-uutos mo, Laika. Ngayon, tumupad ka sa usapan natin. Sambit ni Greta. Mukhang na-enjoy mo naman kagabi yung nangyari sa inyo ni Mr. Diaz eh. Inaasar pa ni Laika si Greta. Kailangan ko nang umalis, Laika. Please, hinihintay na ako ni Mama. Hindi pa man nakakatapos si Greta sa pagsasalita ay inihagis na ni Laika ang tseke sa mukha niya. Manang-mana ka nga talaga sa mama mo. Mukhang pera. Sambit pa rin ni Laika sabay talikod kay Greta. Gigil na naiwan si Greta. Dinampot niya ang tseke mula sa sahig. Tandaan mo ang araw na to, Laika. May araw ka din. Galit na galit si Greta. Pinuntahan naman ni Laika ang kwarto kung saan nanggaling si Greta. Tulad ng plano ng kailangan pagising ni Mr. Diaz ay siya ang katabi. Dahan-dahang humiga si Laika sa kama, katabi ng lalaking nakadaupang palad ni Greta. Nakatalakbong ito ng kumot. So, kumusta ka, Mr. Diaz? Nasiyahan ka ba, Eh di ako nang papanalunin mo sa competition, ha? Sambit ni Laika sa lalaking ang buong akala niya ay si Mr. Diaz. Gumalaw ang lalaki at natanggal ang kumot mula sa mukha nito. Danny Hernandez? Gulat na gulat si Laika. Hindi siya makapaniwalang ang kasama niya sa kwarto ngayon ay ang bilyonaryong nagmamay-ari ng isang sikat na fashion company sa bansa. After 6 years, bumalik tayo sa kasalukuyan. Kinakabahang naghintay ng interview si Greta sa lobby nang mapadaan si Laika at nakita siyang naghihintay doon. Greta? Wow! It's been 6 years! Maarting bati ni Laika. Tipid namang ngumiti si Greta. Hindi niya nais na makita ang stepsister nito. Don't tell me, nag-a-apply ka. Nakataas ang kilay na tanong ni Laika. Ano ba sa tingin mo ang gagawin ko dito? Nainis na tugon ni Greta. Sa tingin mo ba matatanggap ka dito? Nakangising sambit ni Laika. Well, may letter of recommendation ako from Miss Stella. Iniabot ang sobre kay Laika. Stella who? Tanong ni Laika sabay abot sa sobrang ibinigay ni Greta. Ang akala ni Greta ay babasahin ni Laika ang recommendation letter na iniabot niya. Ngunit ginusot ito ni Laika at itinapon sa mukha niya. Umalis ka na! You don't belong here! Singhal ni Laika. Nagbuntong hininga si Greta at nagtimpi. Bago ko gawin yan, hindi ba dapat makausap ko man lang ang boss? Hindi magpatinag si Greta. Ngumisi si Laika. Oh, hinahanap mo ba ang fiancé ko? Ang tapang mo para ako pa ang pagtanungan mo. Baka hindi mo nalalaman. Nasa kamay ko ang kapalaran mo kung matatanggap ka ba o hindi. Kaya uulitin ko. Umalis ka na. Go away. Sambit ni Laika na nagsesenyas pa ng kamay na umalis si Greta. Nanatiling nakaupo si Greta at hindi tumatayo. Mas lalo niya pang inasar si Laika. Kaya naman napiko na si Laika at pagbubuhatan na sana ni Greta ng kamay. Aba, at talagang
Akmang sasampalin na sana ni Laika si Greta nang biglang dumating ang fiancé niyang si Danny Hernandez, ang CEO ng kumpanya. Stop it, Laika. Awat ni Danny. Nataranta naman si Laika dahil alam niyang si Danny ang nakadaupang palad ni Greta noon sa halip na Mr. Diaz. Ikaw? Sabit ni Danny at nang makita si Greta. Naalala siya ni Danny. Nag-aalala ang sabit ni Laika sa kaniyang isipan. Natulala naman si Greta at naalala ang nangyari sa loob ng kaniyang sasakyan. Siya yung humalik sa akin. Pero bakit siya narito? Tanong ni Greta sa kaniyang isipan. Nag-inarte bigla si Laika. Babe, pinastos ako ng babaeng yan. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na pagbubuhatan sana ng kamay siya. Pagsisinungaling ni Laika, nakakunot naman ang noon ni Danny. Sir, nandito lang po ako para sa job interview ko ngayon. Depensa ni Greta. Nagbuntong hininga si Danny at tinawag ang kaniyang assistant na si Roy. Maibinulong dito si Danny. Sa isang saglit pa, ay kumuha ng tela si Roy at iniabot kay Greta. Kung kaya mo makapili ng Siberian Cashmere sa mga samples na to, then you'll get a job. Sambit ni Danny. Ang Siberian Cashmere ay isang uri ng tela. Maigi pang tanungin mo ang ipis. Pabulong na sambit ni Laika at naghalukip-kip ng kamay. Kinapaka pa naman ni Greta ang mga tela at kumuha siya ng isang sample. Kumuha siya ng lighter at sinindihan ng tela. Nanlaki ang mata ni Laika sa inis. Alam mo ba ang ginagawa mo? Alam mo ba kung magkano yung sinisilaban mo? Singal ni Laika. Babe, tingnan na muna natin kung anong gagawin niya. Saway ni Danny. Napatingin naman ng isang employee sa ginawa ni Greta. Hindi ba ganyan ang ginagawa ni Likha sa mga tela niya sa kaniyang spring collection? Sambit nito. Oo nga. May iba pa bang hindi nakakakilala kay Likha? Tugon naman ng kasama nito. Samantala ang telang sinilaban ni Greta ay dinawdaw niya sa isang baso na hawak niya na may lamang tubig. Pagkatapos ay tinikman ni Greta ang tubig. Napanganga si Laika at ang mga nanonood sa ginagawa ni Greta. Ito ang tela ng Siberian Cashmere. Nakangiting sambit niya. Paano niya nagawa yun? Manghang-mangha ang ibang mga employee na napanood ang ginagawa ni Greta. Kahit ang mga matatagal at batikan ng mga fashion designer natin dito, hindi alam paano gawin yun. Sambit pa ng isang employee na naroon. Natutunan ko yan actually sa mentor ko. Tugon ni Greta. Naka-ismid naman si Laika. Well done. You're hired. What's your name please? Tanong ni Danny. Greta Cruz. Tugon naman ni Greta. Nice to have you here in my company, Greta. I want you to meet Laika Gibson. Siya ang design director natin. Kaya, siya ang bahala sa'yo. Sambit ni Danny. Ngumisi naman si Laika at gumiti ng tipid si Greta. Saglit pa ay nag-back out si Laika dahil hindi siya pabor sa pagtanggap ni Danny kay Greta sa kumpanya. Naiwan naman si Greta at Danny. Thank you. Nakangiting sambit ni Greta. Ngumiti din si Danny. No, ako ang dapat na magpasalamat sa'yo para sa... Anyway, sorry ulit sa ganung pagkakataon na nahingan kita ng tulong. By the way, I want you to know na talented ka. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga gawa mo dito sa kumpanya. Sambit ni Danny. Salamat, Mr. Sambit ni Greta na hindi pa alam ang pangalan ni Danny. Danny, just call me that way. Nag-shake hands silang dalawa. Habang naglalakad sa hallway si Danny ay may nakasalubong siyang isang batang lalaki na nagpapalipad ng eroplanong papel. Muntik na si Danny sa mukha kaya huminto ang batang lalaki at humingi ng paumanhin. Si Troy pala ito ang anak ni Greta. Sorry po, sambit ni Troy. Troy, saan ka na naman nagsusuot na bata ka? Singhal ni Joy. Pasensya na po kayo, sambit ni Joy. Anong kailangan niyo dito? Tanong ni Roy. Hinahanap po namin si Mami. Dito po siya na-work. Tugon ni Troy. Who's your mom? Tanong ni Danny. She's Greta Cruz. Magaliw? Natugon ni Troy. Maya-maya pa ay kasunod na pala ni Danny si Greta sa may hallway. Troy? Tawag ni Greta sa anak. Sinalubong ni Greta ang anak at niyakap. May kakaibang nararamdaman si Danny nang makita niya ang mag-ina. Anak mo siya? Pagtataka ni Danny. Yes. Anak ko siya. Sorry sir. Ako na pong humihingi ng tawad sa kakulitan niya. Sambit ni Greta.
Nanatiling nakatitig si Danny sa mag-ina habang sa nagpaalam na ang mga ito at nawala na sa hallway. Nakakatuwa naman ng batang yun, sir. Kamukhang kamukha niyo siya nung bata pa kayo. Sambit ni Roy na halos 5 dekada ng assistant ni Danny. Sa tingin mo ba? Pagtataka din ni Danny. Pwede na may pa-DNA test natin ng bata. Gusto niyo po ba? Alok ni Roy sa amo. Umiling-ilig si Danny. Napakalabong mangyari ang iniisip mo, Roy. Iuwi mo na ako. Utos ni Danny. Napakamot na lamang si Roy sa kanyang ulo. Sa bahay naman ni Greta ay may nare-receive siyang invitation para sa isang party. Imbitado siya ng isa rin sa mga sikat na fashion designer sa industriya. Wow, ate! Invited ka ni Miss Laurel sa birthday party niya? Tila kinikilig naman sa sobrang saya ni Joy. Yes, I am! Masayang tugon naman ni Greta. Ate, bakit kanya kilala? Ang swerte mo naman, sambit ni Joy. Tanda mo ba si Miss Stella, yung mentor ko? Magkaibigan sila, tugon ni Greta. Okay ate, pero ate, bakit hindi ka magpakilala sa kanila na ikaw si Likha, ang isa sa sikat na fashion designer dito sa bansa natin? Pagtataka ni Joy. Nag-usap na kami ni Miss Stella tungkol dyan. Hihintayin ko na lang yung pag-retire niya para ako na yung papalit sa pwesto niya. Pero syempre hindi basta-basta ganun yun. May parating na competition at isa yon sa gustong ipanalo namin ni Miss Stella. Tugon pa ni Greta. Tumango-tango naman si Joy. Dumating na ang araw ng party ni Miss Laurel. At talaga namang pinaghandaan ni Greta ang gabing iyon dahil sa kalidad na suot niyang damit. Simple lang ngunit elegante. Pagpasok pa lamang ni Greta ay takaw pansin agad siya ng halos lahat ng bisita na naroon sa party. What the hell are you doing here? Pagtataray ni Laika. Imbitado rin pala ang bruhang stepsister niya. Hindi ka dapat narito. Pagmamaliit pa ni Laika. Greta, you're here! Sinalubong si Greta ni Miss Laurel na muli ikinagulat ni Laika. Eyes here, everybody! Tawag ni Miss Laurel ang pansin ng mga tao. Nais kong ipakilala sa inyo si Miss Greta Cruz, ang isa sa sikat na designer na nag-aral pa sa London at naging student ni Miss Stella. Please, palakpakan natin siya, sambit ni Miss Laurel. At nagpalakpakan ang lahat ng bisita. Ganon din si Danny na natulala sa kagandahan ni Greta. Galit na galit naman si Laika at napapalagok ng alak sa gigil. I want you to enjoy the night, Greta. At iniwan na muna siya ni Miss Greta. At habang nag-enjoy si Greta sa pakikipagkwentuhan sa iba pang mga bisita ay may mga masamang plano na naisip si Laika. Kinuha niya ang kaniyang mamahaling kwintas at dineretsyong ilagay sa bag ni Greta na bukas. Saglit pa ay nag-hysterical ang papansing si Laika. Nawawala ang kwintas ko! Pagdadrama ni Laika. Security please! Pinagtitinginan na siya ng mga tao. Nakakunot naman ang noon ni Greta sa pinagagawa ni Laika. Ano po nangyari, ma'am? Tanong ng guard. Get her bag! Posibleng napulot ni Greta ang kwintas ko. At pinag-interesa na. Singal ni Laika. Wala akong ginagawa sa'yo, Laika. At sinong may sabing buksan yung bag ko? Naiinis na si Greta. Ang lahat ay nagulat nang makita ang kwintas ni Laika na nasa loob ng bag ni Greta. Sinasabi ko na nga ba? Sambit ni Laika. Ang galing mo din namang kumilatis, Laika. Sinat up mo ko. Singhal ni Greta. Numisi si Laika. Huwag mo kong ginagawa ng kwento ng ganyan. Pagbabayaran mo to. At sinampal ni Laika si Greta. Nagulat ang mga tao sa ginawa ni Laika. Hey, Laika! Sumaklolo naman si Danny. Ninakaw niya ang kwintas ko. Pagpipilit pa rin ni Laika. Wala akong ninakaw sa'yo, Laika. Depensa pa rin ni Greta sa sarili. Enough! Hiyaw ni Miss Laurel na dismayang-dismaya sa ginawa ni Laika. Danny, kilala mo ba siya? Tinutukoy ni Miss Laurel si Laika. At ikaw? May plano ka bang sirain ang party ko? Gigil na tanong nito. Kilalang kilala ko si Greta at alam kong hindi niya yan magagawa. Hindi siya magnanakaw tulad ng ibinibintang mo at itataya ko ang reputation ko para ipaglaban yun. Galit na galit si Miss Laurel. I'm sorry, Miss Laurel. Sambit ni Danny at bumaling naman siya kay Laika. Laika, kailangan mo na umalis. Sambit pa nito. Napangisi si Laika. At talagang mas kakampihan mo ba tong babaeng to? Kesa sa akin na fiancé mo? Singhal ni Laika.
Basta umalis ka na lang. Tanging tugon ni Danny. At hindi na nagsalita si Laika. Galit na galit itong umalis ng party. Bumaling na si Danny kay Greta. I'm sorry about that, Greta. Sambit ni Danny. It's okay. Siguro kasi meron siyang sariling opinion tungkol sa akin. Sambit ni Greta. Kapag ginalaw ka niya ulit, sabihin mo agad sa akin, okay? Bili ni Danny. Pwede po ba kayo makausap na dalawa? Singit ni Miss Laurel. Sure, tugon naman ni Greta. At sa loob ng opisina ni Miss Laurel ay nag-meeting sila. Actually, Miss Laurel, kaya sinadya akong pupunta dito sa party niyo para makausap kayo ng personal. Para i-propose sa inyo ang new brand campaign ng company. Sambit ni Danny. Habang umiinom sila ng tsaa, ngumiti si Miss Laurel. Sorry Danny, pero masyado na ako matanda para dyan. Bakit hindi tayo mag-recruit ng isang taong may mas alam at hasa sa ganitong larangan? Isang taong mapagkakatiwalaan nating magiging maganda ang magiging resulta ng campaign. Suwestyon ni Miss Laurel. Sa tingin ko, tama naman kayo dyan. Tamang-tama nga sana sili ka eh. Pero, ang hirap niyong kontakin. Sambit ni Danny. Napalunok naman ng laway si Greta. Irarecommend ko si Greta. Sa tingin ko ay makikita niyo rin ang kaniyang kakayahan na parang talent din nilikha. Maniwala ka sa akin, Danny. Sambit ni Miss Laurel at mas ipinakitang mga design kay Danny na hindi naman nakita ni Greta kung ano yun. Bakit hindi mo siya subukan? Tanong pa ni Miss Laurel kay Danny. Okay, I'll consider it. Kapag naipanalo natin ang competition. Tugon ni Danny. Ngumiti naman si Greta na tila naiiyak sa sobrang saya. Ibang pakaramdam ang nararamdaman niya na bigyan siya ng pagkakataon na patunayan kung ano ang kaya niya pang gawin. Sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan ay may na-receive na message si Danny. Ano nangyari kay Laika? Call me now. Message ng papa ni Danny. I'm sorry girls. I need to go. See you later. At nagmamadaling umalis na si Danny. Kinabukasan ay hindi pa rin natatapos ang pangmamaliit ni Laika kay Greta. Nagulat si Greta sa ipinaltok na papel ni Laika sa kaniyang table. Sinungaling? Singhal ni Laika at pinagtinginan na naman sila ng mga employees. Ano na naman ba yun, Laika? Tanong ni Greta. Hindi ka naman pala nakapagtapos kahit nag-aral ka sa London. Hindi mo naman alam na pwede kang kasuhan sa ginawa mong pamimeka ng data mo? Pagtataray ni Laika. Okay, edi kasuhan mo ko. Magtawag ka ng pulis. Nangaasar pang tugon ni Greta. Sinasabi ko na nga ba? Hey everybody! Narinig niyo ba ang sinabi niya? Edi inamin niya rin ang pamimeke ng mga dokumento niya. Sambit ni Laika at patuloy pa rin pinapahiya si Greta. Yung mga katulad mo ay walang lugar sa Hernandez. Dagdag pa ni Laika. Hindi ko na alam kung paano ka papatatahanin, Laika. Marami pa akong trabahong dapat natapusin. Tumayo si Greta at lumipat ng table. What are you doing again, Laika? Wala ka bang trabaho? Tanong ni Danny na biglang dumating. Danny, ang babaeng to. Niloloko niya lang tayo. Hindi pala siya graduate sa London. Nagsinungaling siya para makapasok siya dito. I don't think na kaya niya lahat ng task na ipapagawa natin sa kanya. Hindi siya nababagay dito sa Hernandez. Dildil ni Laika. Napahila mo si Danny sa kanyang mukha dahil na-stress na naman siya sa inaasal ng fiancé. Well, Laika, mukhang nagkakamali ka sa mga sinasabi mo. Tugon pa ni Danny sabay ipinakita kay Laika ang mga designs na ginawa ni Greta. Si Greta ang napili ko para mag-lead sa darating na competition. At naniniwala akong hindi niya tayo bibiguin. Dagdag pa ni Danny. Ano? Nangaasar ka ba talaga, Danny? Alam mo, sasali ako sa competition. At ngayon sasabihin mong siyang napili mo? Galit na naman si Laika kay Greta. Tignan mo ulit ang mga designs na ginawa niya. Pinagagawan sa market ng mga designs na ginagawa ni Greta. Meron din kumukopya pero hindi nila magawa. Ikaw, kaya mo bang gawin ang mga ginagawa niya? Tanong ni Danny na tila may pangaasar sa tono. Tameme naman si Laika at hindi na makasagot. Ngumisi naman si Danny. I don't think so, Laika. Si Danny na ang sumagot sa katanungan niya kay Laika. Bumaling si Danny sa lahat ng employees na naroon. Alright, everyone. Ito ang isang business place. Kaya hindi natin kailangan ng mga kahit na anong dramas dito, okay? Sige na, balik na lahat sa trabaho. Sambit ni Danny sabay ni nga kay Greta. Greta, I can't wait to see your outputs. Nakangiting sambit ni Danny at lumabas na ng opisina.
Gigil na gigil naman si Laika at nag-iisip na naman ang kaniyang susunod na gagawin. Habang abala si Danny sa pag-check ng mga papel, ay biglang dumating si Roy dala ang DNA test results nila ni Troy. What's this? Nagtatakang tanong ni Danny. Sorry sir, pero hindi kasi ako mapakali. Nakakita ko ng hibla na buhok niyo sa sasakyan at hibla na buhok ni Troy nung araw na nakita natin siya sa hallway. Pina-DNA test ko po ito at negative naman po ang resulta. Paliwanag ni Roy. Ngumisi si Danny. Bilis mo ah. Sambit ni Danny at binasa na ang resulta ng DNA test. Hindi niya maipaliwanag ngunit nakaramdam siya ng pagkalungkot nang makita niyang negative ang naging resulta. Bakit parang na-disappoint pa po kayo Sir Danny? Tanong ni Roy. Napailing si Danny. Nag-isip din kasi ako. Maaminin ko. Tugon ni Danny. Maya-maya pa ay biglang pumasok si Troy. Troy, what are you doing here? Nagulat na tanong ni Danny. Hinahanap ko po kasi si Mami, pero parang wala naman po siya. Dito po ako nagpa-drop sa school bus. Tugon ni Troy. Roy, please check Greta kung nasan siya. Tugon ni Danny. Sige po sir. Tugon ni Roy. Bumaling naman si Danny kay Troy. Hindi ka ba pwedeng sunduin ng daddy mo kapag busy si Mami? Tanong ni Danny. Wala naman po akong daddy. Ako lang po at si Mami ngayon. Tugon ni Troy. Mabuti naman. Bakit naman? Nakakalungkot naman. Nakakunot ang noon ni Danny dahil hindi niya maintindihan ng sarili na masaya siyang malaman na wala palang daddy si Troy. Sir Danny, nakauwi na po si Miss Greta. Biglang singit ni Roy. Pwede niyo po ba akong ihatid pa uwi? Tanong ni Troy kay Danny. Oo naman. Nakangiting tugon ni Danny. Excited na si Danny na makita si Greta kaya naman magiliw niyang inihatid si Troy sa mismong pinto ng bahay nila. Itinuro naman ng bata kung saan sila nakatira. Si Greta ang nagbukas ng pinto at nawala ang pagka-excited ni Danny nang makita na may kasamang lalaki si Greta. Mami, Daddy! Salubong ni Troy. Napakunot naman ang ulo niya dahil nabanggit lamang kanina ni Troy na wala itong daddy. Salamat sa paghatid sa kanya. Sobra akong nag-alala. Sambit ni Greta. Doon kasi siya nagpababa from school. Akala niya kasi nandun ka pa sa site. Tugon naman ni Danny. Hindi naman napigilan ni Danny na hindi mapasulyap si lalaking kasama ni Greta. Mami, ang bait ni Tito Danny. Kasi ihatid niya ako mismo sa ating kahit busy siya sa work niya. Sambit ni Troy. Napansin naman ng lalaki ang pagsulyap sa kanya ni Danny kaya naman kinarga nito si Troy. Siya si Danny Hernandez, ang boss ko. Pinakilala ni Greta si Danny. Kinamayan naman siya ng kasamang lalaki ni Greta. And siya si Luke. Pagpapakilala naman ni Greta sa kaibigan. Napansin niyang tila nag-iiringan ng mga mata ng dalawang lalaki sa kaniyang harapan. Nakaramdam ng intense si Greta, kaya idinaan na lang niya sa tawa, saka nagbitaw ang kamay ng dalawa. Akala ko ba wala kang daddy? Like what you said to me earlier, Troy. Hindi na napigilan ni Danny ang mag-usisa. Si Luke ay ninong ni Troy, kaya nasanay na siyang tawagin siyang daddy. Paliwanag naman ni Greta. Tila nabunutan naman ng tinik si Danny sa sinabi ni Greta. Napangiti siya. Alright, I think I should go now. Well, nice meeting you, Luke. And see you at work, Greta. Bye. Nagpaalam na si Danny. Salamat ulit, pahabol ni Greta. At ngumiti na naman si Danny. Habang nasa biyahe si Danny pauwi ay naalala niya ang ribbon na itinago niya na nakuha niya sa buhok ni Greta noon. Inamoy-amoy ni Danny ang ribbon. That smell. Pamilyar na pamilyar sa akin ang amoy niya. Sambit ni Danny sa kanyang isipan sabay tapon sa labas ng bintana ng sasakyan ang hawak na ribbon ni Greta. Excuse me Sir Danny. Parang alam lang po ninyo si Mr. Luke ay kasal na po. Sambit ni Roy. And bakit mo naman sinasabi sa kanya? Tanong naman ni Danny. Dahil halata ko po sa inyo na sobra po kayo nag-aalala para kay Miss Greta. Kaya naman, bukod sa ipina-DNA test ko na si Troy ay pinaimbestigahan ko na rin ang background ni Miss Greta. At pati na rin ang mga taong nakapaligid at nakakonekta sa kanya. Paliwanag ni Roy. Ano mga nalaman mo? Interesadong tanong ni Danny. Uli lang lumos na si Miss Greta. Ang tatay niya ay si Mr. Gibson na nagkaroon ng affair sa ina ni Laika na si Sonia Gibson. So Miss Greta and Miss Laika, they're half-sisters. Tugon ni Roy na nagpagimbal sa kalooban ni Danny. Oh my gosh, kaya pala. Sambit pa ni Danny.
And there's more. Last 6 years ago, umalis ng bansa si Miss Greta para talikuran ng pamilyang ito na kailanman ay hindi siya tinanggap. Lumipad siya papuntang London at doon niya pinanganak si Troy. Dagdag pa ni Roy. 6 years ago? May namumuo na sa isipan ni Danny ngunit ayaw niyang konsentihin ang nararamdamang yon. Sorry again sir, pero meron ka pa bang nakasiping bukod kay Miss Laika? Diretsong tanong ni Roy. Umiling-iling si Danny. Wala na. Si Laika lang ang una at huli ko nakasiping. Yan yung pinakamasayang gabi sa buhay namin. Ang sarap ng balikan kasi after noon, bigla na lang nagbago nang makilala ko si Laika. Na siya mismo pa lang nakasiping ko ng gabing yun. Saan ni Danny? Biglang napabahing si Danny kaya naman hinanap niya ang kaniyang panyo. Sa pagkapa niya sa bulsa ng kaniyang coat ay naroon ang isang drawing na gawa ni Troy. Drawing ng isang masayang pamilya. Nanay, tatay at siya. Napangiti naman si Danny nang makita ang drawing. At si Troy, gustong gusto ka niya. Sabik na sabik siya na sa kalinga ng isang ama na parang nakikita niya sa'yo. Sabik ni Roy. Tumitig si Danny sa kaniya. Check mo pang mga pwede mong malaman. Utos ni Danny. Samantala sa mansyon ng mga Gibson, meron tayong konting problema. Sambit ni Sonia habang kausap ang anak na si Laika. What is it? Tanong ni Laika. Look, Sabay abot ng libro sa anak. Litrato ito ni Danny ng araw na nagpunta siya sa bahay ni Greta. Aside from that, nagpa-DNA test si Roy para sa anak ni Greta kung magmamatch sa DNA ni Danny. You're so lucky to have a smart mom like me. Nagawan ko ng paraan para dahil pinapalitan ko ang result. Nakangising sambit ni Sonia. Wala akong pakialam kung anak man yan ni Danny. Hindi ako makapapayag na maagaw ni Gretang yan. Si Danny sa akin. Ah! Sumigaw si Laika na tila batang inagawan ng candy. Kinalma naman siya ni Sonia. Don't worry, Iha. Hindi naman ako makapapayag ng babaeng yun ang sumira ng mga plano natin. Sambit ni Sonia at kinuha ang kanyang cellphone. Hello, Mr. Hernandez? Yes, I'm good, thank you. So, can I invite you with Danny for a dinner here at my place? Iaya ni Sonia sa daddy ni Danny. Sa tingin ko, oras na para pag-usapan ng kasal ng anak ko at ang anak mo si Danny. Dagdag pa ni Sonia. Ngumisi naman si Laika. Nagabing yun ay pumunta naman ang mag-amang Hernandez. Si Danny at ang papa niyang si Ken. Danny, I'm sorry to open this up. Almost 6 years na kayong engaged ng anak ko. Sa tingin ko it's enough time na nakilala na ninyo ang isa't isa, hindi ba? Paninimula ni Sonia sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Kailan mo pa balak na pakasalan ng anak ko? Next decade? Sarkastikong tanong pa rin ni Sonia. Oo nga naman Danny. Hindi ba dapat na natin pag-usapan ang kasal ninyo? Tugon naman ni Ken. Nasamid naman si Danny habang umiinom ng wine. Look Dad, hindi pa kasi talaga ako handa para mag-asawa. Natatawang saad ni Danny. Nagtinginan si Sonia at Laika. At anong century mo naman balak mag-asawa, Ber? Naiinis na tanong muli ni Ken. My gosh, Danny. 6 years na kayo ng anak ko. 6 years na sobrang nakakaumay na parang i-declare na engaged pa lang kayo. Paano kung ikakasal na kayo? Wala nang sparks ganun? Singit naman ni Sonia. Siguro kasi hindi na ako mahal ni Danny. Kasi may iba na siyang gusto. Pagdadrama ni Laika at bigla na lang umiyak. Napailing naman si Danny na tila nadismaya lalo. Alis na ako. Marami pa akong dapat nasikasuhin. Sabit ni Danny na akmang tatayo. Ngunit hinigit siya ni Ken pabalik sa usapan. Huwag ka selfish, Danny. Hindi lang ito para sa'yo. Isipin mo ang mga binumuhay ng ating kumpanya ng mga empleyadong umaasa sa pagme-merge ng kumpanya ng Gibson Group at Hernandez Royalty. Tumaas ang boses ni Ken. Ngunit sutil si Danny na tila walang narinig. Akmang tatayong muli. Huwag mo akong bibiguin, Danny. Singhal ni Ken. Nanatiling matigas si Danny at hindi natinag. Dire-diretso na ding tumayo at umalis ng mansyon ng mga Gibson. Nagtingin na lamang ang mag-inang Sonia at Laika. Sa bahay naman ni Greta ay wala na siyang tigil ng kakasaway kay Troy dahil sige pa rin ang laro ng bola. Anak, gabi na, halika nagmatulog. Malambing na yaya ni Greta sa anak. I'm still playing, Mommy. Sana nandito si Tito Danny para maglalaro kami ng catch the ball. Sambit ni Troy. Anak, busy si Tito Danny mo. Andito naman ako ah. Pwede tayo maglaro. Sambit ni Greta. Ala,
Babae ka kasi, Mami. Angal ni Troy. Ha? Ano naman kung babae ako? Ikaw talaga. If you want, I can call Luke para kayo maglaro. Natatawang sambit ni Greta. Biglang may bumusina sa labas. Tito Danny. Sambit ni Troy. Ha? Pagtataka naman ni Greta. Nagbukas ng pinto si Greta upang tingnan. Sana ang nagbubusina sa labas. Laking gulat niya nang biglang nasubsob sa dibdib niya si Danny. Lasing na lasing ito. Hey! Sambit nito. Yais! Parang zombie si Tito Danny. Tutulog na ako, Mami. Good night. At dire-diretso na umakyat si Troy sa kwarto niya. Inalalaya naman ni Greta ang lasing na si Danny na mahiga kahit sa sofa. Aalisa na si Greta para hayaan na muna makapagpahinga si Danny ngunit mabilis na nahigit ni Danny ang kaniyang kamay at niyakap siya ng binata. Lahat sila. Pare-pareho sila. Pinagtutulakan nila ako. Bakit? Hindi ko alam kung bakit. Ngaw-ngaw ni Danny habang nakapikit. Hinawak-hawakan naman ni Greta ang buhok ni Danny. Sinong nagtutulak sa'yo? Tanong ni Greta. Nagulat naman si Danny at tinitigan lamang si Greta. Saglit pa ay muli itong pumikit. Kaya naman dahan-dahan na sanang aalpa si Greta mula sa pagkakayakap nito ngunit mas lalo pa siyang hinatak ni Danny habang sana pasumsub ang leeg niya sa binata. Inamoy-amoy ni Danny ang buhok at leeg ni Greta. Bakit pareho kayo ng amoy? Biglang tanong ni Danny. Sino? Pagtataka naman ni Greta. Nagtitigan silang muli ni Danny at dala ng kalasingan ng binata ay hindi na nito kinaya ang antok at nakatulog na. Napangiti naman si Greta at wala nang nagawa kung hindi matulog na rin sa mga bisig ni Danny dahil ayaw pa rin niyang pakawalan nito. Natulog silang magkatabi sa sofa. Kinabukasan ay nagulat si Danny dahil nagising siyang katabi na si Greta. Nagising na rin si Greta dahil mababaw lang naman ang kaniyang pagkakatulog. I'm sorry, Greta. Wala naman akong ginawa sa'yo kagabi, hindi ba? Nahihiyang tanong ni Danny kay Greta. Natawa lang si Greta. Bakit ka ba kasi nagpunta dito? Tanong pa niya. Di ba may usapan kami ni Troy na maglalaro kami ng bola? Palusot ni Danny. Napatawang muli si Greta. Sige na, ipagtitimpla kita ng kape para may masmasang ka ha. Sambit ni Greta. Halos sabay silang tumayo mula sa sofa at hindi sinasadyang magkabanggaan ang kanilang katawan kaya naman na out of balance si Greta at napatumba kay Danny. Nagtamang kanilang mga mata at malapit na ang kanilang mukha sa isa't isa. Maglalapat na sanang muli ang kanilang mga labi nang biglang bumaba si Troy. Ew! Ano ba yan, Mami? At tumakbo pabalik ng kwarto niya ang batang makulit. At napatawa naman si Danny at Greta sa isa't isa. Saglit pa ay tumatawag na ang daddy ni Danny. Yes, Dad. Sambit ni Danny. Alright. I'll be there in a bit. Saad ni pa rin ni Danny at in-off na ang tawag. Nagmamadali na si Danny at bago pa man lumabas ng pinto ay may sinabi pa siya kay Greta. Greta. May sasabihin sana si Danny ngunit inunahan na siya ni Greta ng pagsenyas ng pag-zipper ng bibig. Isang oras ang nakalipas simula nang umalis si Danny ay dumating na ang kapatid ni Greta na si Joy. Wow, ang ganda ng smile ng ate ko ah! Napansin ni Joy ang mga ngiti sa labi ni Greta. Hello, Tita Joy. You know what, galing dito si... Dadaldal na sana si Troy, biglang tinakpan ni Greta ang bibig ng anak. Okay anak, maglaro ka na dun okay? May kailangan kaming pag-usapan ni Tita Joy. At pinush na maglaro na lamang si Troy. Ay sus, ay siya, sabihin na ate. Ano nangyari ha? Excited na tanong ni Joy. Wala naman. Tugon ni Greta. Kumunot ang noon ni Joy dahil may nakapa siyang wristwatch sa may sofa. Ano to? Tanong ni Joy na tila nangaasar. Hinablot ni Greta ang relo. Akin yan. Palusot pa rin ni Greta. So nagsusuot ka na ng panglalaking relo ngayon? May laman ang tanong ni Joy. Bakit ka ba nagtatago sa kapatid mo ha? Gusto mo bang mamatay habang sinosolo mo yung kilig sa dibdib mo? Tanong pa rin ni Joy. Okay, it's Danny. At hindi na nakapag-deny si Greta. Oh my gosh! Kinikilig na reaksyon ni Joy. Huy, shh, ka lang. Natatawang saway ni Greta. Ganito kasi yun. Lasing siya kagabi tapos hindi ko alam kung bakit dito siya biglang pumunta sa bahay ko. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Greta habang nagkikwento. Ay, alam ko na. Kinikilig pa rin na sambit ni Joy. Huy, di yun ganun. Gusto lang talaga siya ni Troy.
Yun lang yun. Pagligoy pa ni Greta. Ah, talaga ba? Kaya palalasing siya at kinaya pang mag-drive papunta dito para makipaglaro lang kay Troy? Ganun ba yun? Nangaasar pa din ang mga tanong ni Joy. Hinampas tuloy siya ni Greta sa hita. Ano ka ba? Ikakasal na yung tao. Sambit ni Greta. Hindi pa sila kasal ate, kaya wag kang ano dyan. Kontra ni Joy. Hinawakan nito ang kamay ni Greta. Deserve mong maging masaya ate. Pagkatapos ng lahat na naging hirap mo sa buhay, nararamdaman kong malapit nang dumating ang ikakasaya ng buhay niyo ni Troy. Dagdag pa rin ni Joy. At nagkayakapan ang magkapatid. Kahit hindi na pinahintulutan ni Danny na sumali si Laika sa competition ay sumali pa rin ito. And worst ay kinuha ni Laika ang mga designs ni Greta at kinopya. Sa pagkakataong ito ay hinayaan na muna ni Greta ang pag-i-imitate ni Laika ng mga designs niya dahil may naisip na naman siyang plano para bigyan ng leksyon ang malditang si Laika. Samantala, hindi naman mapakali si Danny simula nang makumpirma niyang iisa lamang ang amoy ni Greta at ang babaeng nakasiping niya way back 6 years ago. Ngunit paanong mangyayaring ganun din pala ang pabango ni Laika kung iisipin? Umiinom ng kape si Danny nang biglang kumatok si Greta at diretso nang pumasok ng opisina nito. Sa pagkagulat ay naibuga tuloy ni Danny ang kaniyang iniinom na kape sa kaniyang damit. Shit, Sambit ni Danny. Nako, nagulat naman na reaksyon ni Greta. Agad, si Greta ang kumuha ng tissue at pinunasan ng basang parte ng damit ni Danny. thank you Greta. Sambit ni Danny nang hindi sinasadyang nahawakan ng kamay ni Greta. Nagkatitigan silang muli. Mata sa mata, binalot sila ng katahimikan. Hanggang sa natauhan si Greta at siya na ang nagbasag ng kanilang katahimikan. Ah, oo nga pala. Nagpunta kasi ako dito. Naiwan mo yung relo mo sa bahay. Sambit ni Greta sabay abot ng relo kay Danny. Oh yeah. Greta, meron din pala ako ibibigay sa'yo. As my peace offering last night. I want you to accept this gift. Sambit ni Danny habang binubuksan ng isang mahabang kahon na may lamang white gold na bracelet. Umiling-iling si Greta. No, I can't take that, Danny. Hindi mo naman ako kailangang bigyan ng mga bagay na katulad niyan. Besides, hindi naman big deal yung kagabi. Tugon ni Greta. Hindi Greta, yung kagabi. Sobrang hiyang-hiya ako. Mali ang ginawa kong pagpunta sa bahay mo ng lasing. Kaya sana tanggapin mo regalo ko. Bilang paghingi ng paumanhin. Pagpipilit ni Danny. Lumingaling nga si Greta sa paligid. Ito na lang kaya? Sambit ni Greta sabay hablot ng maliit na bunny stuffed toy na nasa ibabaw ng table ni Danny. Magugustuhan to ni Troy sigurado. Dagdag pa ni Greta. Napangiti naman si Danny. Saglit pa ay pumasok bigla si Laika. Hey babe, I have a good news for you. Tumaas ang kilay ni Laika nang makitang nasa loob ng opisina ni Danny si Greta at sobrang dikit pa ng dalawa sa isa't isa. What is she doing here? Mataray na tanong ni Laika. Wala ka na siguro dun. Tugon ni Danny at bumaling na kay Greta. That'll be all. Thank you Greta. Malambing na sambit ni Danny. At dumiretso nang lumabas ng opisina si Greta. I can't believe this, Danny. Binigay mo kay Greta ang bunny na binigay pa sa'yo ng mami mo? Ni hindi mo ako hinayaang hawakan yun eh. Singhal pa din ni Laika. Ano na naman ba kailangan mo Laika? Naiinis na tanong ni Danny. Nagbuntong hininga si Laika at isinantabi na muna ang galit kay Greta. Well, isa ako sa magkakompete sa darating na fashion contest. And I'm throwing a party tonight. I want you to be there, babe. Tugon ni Laika sabay ipinakita kay Danny ang kaniyang invitation card. Umiling si Danny. No Laika, I'm busy. Tipid na tugon ni Danny at inalikuran na si Laika. Dire-diretsong lumabas ng opisina niya si Danny at naiwan na namang galit na galit si Laika. Mas pinili na lamang ni Danny na umuwi na sa mansyon dahil hindi na talaga siya mapakali sa nararamdaman niya para kay Greta. Sir Danny, since hindi naman po kayo pupunta sa party ni Miss Laika, mag-prepare na lang po kayo ng pwede niyong iregalo para sa ipapadala sa kanya. Suwestyon ni Roy. No. Hindi mo na kailangan padala ng regalo si Laika. And simula ngayon, hindi mo na siya padadala ng kahit na anong regalo mula sa akin. Sambit ni Danny. Napakunot naman ang noon ni Roy. Pero bakit naman po? Pagtataka ni Roy. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Buo na ang desisyon ni Danny. Nagulat naman si Roy sa sinabi ng amo. Nagpunta si Greta sa party ni Laika dahil inimbitahan siya nito. Wala namang kaalam-alam si Greta sa masamang pinaplano ng stepsister niya sa kanya. Dahil ayaw niyang isipin na KJ siya ni Laika
ay nagpunta pa rin si Greta sa party nito. Tingnan mo nga naman, talagang nagpunta siya sa lubong ni Laika kay Greta. Nanatiling nakangiti si Greta dahil ayaw niyang patulan si malditang si Laika. Alam ko naman kung bakit ka nagpunta dito eh. Kasi iniisip mo na nandito din si Danny, tama? Pangahamit ni Laika. Laika, in-invite mo ba ako sa party mo para awayin na naman? Tanong ni Greta. Malakas na tawa ang tugon ni Laika. Hay nako Greta, wala ka pa ring pagbabago. Utu-utu ka pa rin. At nagtawanan ng mga bisita ni Laika. Napapabuntong hininga na lang si Greta. Ganito ka noon. Na kailangan mo ng pera, hindi ba? Hindi pa rin tumitigil si Laika sa pamamahiya kay Greta. Nagingilid naman ang mga luha ni Greta. What about the money? Tanong ng isang bisita ni Laika. She sold her body for a one-night stand. Bulgarang hayag ni Laika sa harap ng maraming tao. Hindi na napigilan ni Greta ang kaniyang sarili at sinugod na si Laika. Binigyan niya ito ng isang hagupit na sampal. Hindi mo ko basta pwedeng husgahan sa iisang pagkakamali ko lang. Ano mo ang dahilan kung bakit ko ginawa yun, Laika? Umiiyak na sambit ni Greta. Naging balang lahat na si inisiniwalat ni Laika. Lalo na si Danny, na kasalukuyang nanonood ng live video ng eksena ni Greta at Laika. Alam niyang mainit na ang dalawang isa't isa, kaya naman nagmadali na siyang nagpunta sa mismong venue ng party ni Laika. Samantala ay hindi naman nagpatalo si Laika sa sampal ni Greta. Ginantihan siya ng isang hagupit din ng sampal ni Laika. Kahit ano pang sabihin mo Greta, madumi ka pa rin. You're a whore! Pinagsigawa ni Laika si Greta sa buong venue. Pinagbulungan si Greta ng lahat ng mga bisitang naroon. At dahil hindi na kinaya ni Greta ang kakahiyang nararamdaman ay tumakbo siya palabas ng venue. Hindi pa rin tapos si Laika sa kaniyang paghihiganti kay Greta. Hello? Nasa labas na siya. Tambangan niyo na. Utos ni Laika sa kausap niya sa kabilang linya. Habang naglalakad si Greta sa labas ay hindi naman niya mapigilan ng pag-iyak. Tulala siya at lutang na hindi malaman paano sasakay sa sasakyan. Hindi niya kasi dinala ang kaniyang sasakyan nang biglang may humigit sa kanya sa dilim at hinatak ang braso niya. Sino ka? Takot na tanong ni Greta sa malaking lalaki na mukhang hudlong. Ang bango mo naman. Sambit ng maniak na lalaki at sinimulan ng halik-halikan si Greta. Walang hiya ka? Biglang dumating si Danny upang saklolohan si Greta. Nakita niya pala si Greta na hinigit ng hudlom sa daan kaya sinundan niya agad ito. Pinagsusuntok ni Danny ang hudlom na lalaki. Sino nagutos sa'yo na gawin mo to? Kay Greta? Galit na tanong ni Danny. Si Miss Laika po, boss. Takot namang tugon ng hodlum dahil bugbog sarado na ito. Pinatakas na ni Danny ang hodlum dahil alam na napag-utusan lamang ito. Okay ka lang ba? Naghalalang tanong ni Danny kay Greta na nagugulat sa mga nangyayari. Habang nasa daan sa loob ng sasakyan ay napakalma na ni Danny si Greta. Salamat sa pagliligtas mo, Danny. Sambit ni Greta. I'm always grateful. Dahil sa pagtulong mo sa akin ng araw na yun. Kung hindi dahil sa halik na yun, wala na ako. Tugon naman ni Danny. Bakit? Ano ba talaga nangyari sa'yo ng araw na yun? Bakit kailangan mo akong halikan? Tanong ni Greta. Hinahabol ako ng mga kalaban. Nabalitaan ng mga tauhan ko na pag-iinitan ako that day at gusto ko ipapatay. I'm so lucky kasi nandun ka ng araw na yun para mahingan ko ng tulong. And that kiss saves me. Sambit ni Danny. Ano na nangyari sa mga lalaki nagtatangka sa buhay mo? Pag-aalala ni Greta. Di pinakulong ko. Pagyayabang ni Danny. I'm sure they will not do it again. Fair ako lumaban. At may kalalagyan talaga sila kapag ako ang kinalaban nila. Dagdag pa nito. Napatawa naman si Greta. Okay ka na ba? Actually, napanood ko yung live video niyo kanina ni Laika. Diretso namang pagsasalita ni Danny na ikinatahimik ni Greta. I'm sorry Greta. Hindi ko sinasadya na banggitin pa yun. Nailang tuloy si Danny dahil alam niyang nahihiya na si Greta. Yumuko si Greta at nakaramdam ng pagkalumo si Danny dahil alam niyang nasakta ng damdamin nito. Hinawakan niya ang pisngi ni Greta at hinaplos-haplos yun. It's okay Greta. Take your time to heal. Forget what I just said. Sambit ni Danny habang tinititigan ng mga mata ni Greta. Nakipagtitigan din si Greta kay Danny at saglit pa ay naglapat ang kanilang mga labi. Samantalang natatawang iniwas na lamang ni Roy ang kanyang mga mata sa dalawa.
Habang hinahalikan ni Danny si Greta, ay may halik siyang naramdaman na kagaya ng halik na naramdaman niya way back 6 years ago. Parehong-pareho sila ng halik. Sambit ni Danny sa kaniyang isipan. Nang sumunod na araw ay umiiwas na si Danny kay Laika. Hey babe! Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Bukas na ang competition and I need you to be there. Support me! Sambit ni Laika. I will not going to do that. Supladong tugon ni Danny. What the hell? Hindi ka ba napunta sa party ko kagabi? Even gifts wala ka man lang pinadala. Tapos sasabihin mong, hindi ako susuportahan mo sa competition? You gotta be kidding me, Danny. Singhal ni Laika. Anong ginawa mo kay Greta kagabi? Galit na tanong ni Danny. Ngumisi si Laika. So, it's about that whore again. Tugon ni Laika. Don't you dare to call her that again. Never again. Banta ni Danny habang mahigpit na hawak sa braso ni Laika. Umalpa si Laika. Wow! At sino ka na ngayon sa buhay ng babaeng yon? Danny, ako ang fiancé mo. Tila naiiyak na singhal ni Laika. Not anymore. I am breaking up with you, Laika. Tugon ni Danny at nilampasan pa si Laika. Nangangatal ang buong katawan ni Laika sa pagkagulat. Hinarap niya si Danny. Babe, please, don't do this to me. Ano gusto mong gawin ko? Magsorry ako kay Greta? Gagawin ko, babe. Please lang, wag tayo maghiwalay. Maliwan na lang ba sa'yo yung nangyari sa atin noon? Ganun-ganun na lang ba yun? Umiiyak na pagmamakaawa ni Laika. Hindi nagsasalita si Danny at masamang nakatitig lamang kay Laika. Is it Greta? Kaya ka ba nakikipaghiwalay? Tell me, do you like her? Tanong pa rin niya. Nagbuntong hininga si Danny. I just don't like you really ever since na nakilala kita. Yeah, we had fun that night. At hanggang doon na lang pala yun. Excuse me. At dumiretso nang umalis si Danny. Naiwang tulala si Laika na tila gumuho ang buong mundo. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay makikipaghiwalay sa kanya si Danny. Nang makauwi ng mansyon si Laika ay umiiyak siya sa kaniyang konsentidor na ina. Mami, hindi ko kaya. Kailangan mabawi ko si Danny. Kahit hindi niya sabihin, alam kong si Greta ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay siya sa akin. At hindi na may tutuloy ang kasal. Umiiyak na singhal ni Laika. Tumaas ang kilay ni Sonia. At sa tingin mo ba, papayag ako na magwagi ang ambisyosang babaeng yan? Hindi ako makapapayag na hihiwalay ang kanidani at sa kanya mapunta. Kilala mo ko, iya. Kapag gusto ko, makukuha ko. Nakataas ang kilay na sambit ni Sonia. Sa bahay ni Greta nag-dinner si Danny ng gabing yun. Masarap po ang luto ni Mami. Nakangiting sambit ni Troy. Oo nga eh. Kaya mapapadalas na siguro si Tito Danny dito. Tugon ni Danny habang nakatingin kay Greta. Ngumiti naman si Greta kay Danny. Tito Danny, sana ikaw na lang tunay kong daddy. Sambit ni Troy. Nagkatingin na naman si Greta at Danny. Troy, di ba paborito mo tong gulay? Niluto ko yan para sa'yo. Pag-iiba ng topic ni Greta. Actually, paborito ko rin yan. Tugon naman ni Danny. Wow, pareho po tayo ni Tito Danny. Masayang sambit naman ni Troy. Yes, kaya kakain tayo ng madami. Sambit ni Danny. At masaya silang nagsalo-salo ng hapunan. Pagkatapos kumain ay pinaakyat na ni Greta si Troy upang maganda na para matulog. Kailangan ko na rin umuwi kasi maaga pa tayo bukas para sa competition. Sambit ni Danny. Ngumiti naman si Greta at inihatid na si Danny sa may pinto. Nagulat siya dahil nagnakaw ng halik sa kanya si Danny. Tapos na kami ni Laika. Sambit ni Danny. Ha? Bakit? Anong sabi niya? Pumayag ba siya? Pagtataka ni Greta. I don't care. Basta ayoko na. I guess okay naman na sa kanya. Wala na siyang tawag or any messages eh. Simula kanina umaga. Tugon ni Danny. Hindi kampante ang loob ni Greta. Kilala niya si Laika at alam niyang hindi ito basta-basta papayag na makipaghiwalay kay Danny. One more question, Greta. I know wala ako sa lugar para tanungin ka. Pero sino father ni Troy? Tanong pa ni Danny. Nagbuntong hininga si Greta. Hindi niya alam paano sasagutin ang tanong ni Danny. Paano niya ipapaliwanag dito sa anak niya si Troy mula sa isang pagkakamali na kailangan niyang gawin para din sa mahal niya sa buhay. Sige Greta. Sorry kung tinanong kita ng mga bagay na hindi ko naman na dapat pang inuusisa. Sorry. I'll go now. Good night. Nakangiting sabit ni Danny at lumabas na ng bahay ni Greta.
Ilang segundo lang ang pagkasara ng pinto ay may kumatok muli. Napangiti si Greta dahil inakala niyang bumalik si Danny. Excited siyang pagbuksan ng pinto ang binata. Dito ka na lang! Naputol ang naisa nang sabihin ni Greta dahil ang tumambad sa kaniyang harapan ay si Sonia. Ngumisi si Sonia na dire-diretsong pumasok sa bahay ni Greta. So, this is your dumb place? Pangmamaliit ni Sonia sa bahay ni Greta. Nasa pamamahay kita, kaya wala kang karapatan na maliitin ang bahay ko. Mariing sambit ni Greta. You're calling this is your house? Nagpapatawa ka ba? Pwede ko nga itong gawing bahay ng aso. Patuloy na pangaasar ni Sonia. Nanggigil na si Greta. But anyway, ano nga yung sasabihin mo sana kanina? Are you inviting Donning to sleep over here? Nakataas ang kilay na tanong ni Sonia. Natameme naman si Greta. Greta, tatapatin kita. Alam kong meron kang nararamdaman para kay Danny. Si Danny na supposed to be the groom of my daughter, Laika. Pero ayaw nang ituloy ni Danny ang kasal dahil sa kung anong gayuma ang ginawa mo sa kanya. Singhal ni Sonia. Wala akong ginagawa kay Danny. Kung hiniwalayin man niya ang anak mo, yun ay dahil hindi na siya masaya kay Laika. Depensa naman ni Greta. At kanino naman siya masaya ngayon? Sa'yo na ba? Oo. Sa ngayon masaya kayo. Nag-e-enjoy kayo dahil bulag si Danny sa katotohanan. Alam ba ni Danny kung sino ama ng anak mo? Alam ba niya kung anong klase kang babae? Bakit hindi mo subukang sabihin kay Danny ang nakaraan mo? Para malaman mo kung tatanggapin ka ba niya. Hamon ni Sonia kay Greta. Naalarma si Greta. Napag-isip-isip niyang tama ang madrasta niya. Walang alam si Danny sa kaniyang nakaraan at maaaring iwasan siya ni Danny kung sakaling malaman nito ang katotohanan. Bakit hindi ka nagsasalita? Now Greta, tatanungin kita. Hihiwalayan mo ba si Danny o sasabihin ko sa kaniyang nakaraan mo? I'm not threatening you. Pero syempre para fair lang din sa anak ko, pag-isipan mo. At basta na lang lumabas ng bahay si Sonia nang walang paalam. Nakaramdam ng panlulumo si Greta. Napaupo siya sa sobrang panlalambot. Tama si Tita Sonia. Hindi pa ako ganun kakilala ni Danny. Unfair sa kanya kung hindi niya alam ang katotohanan sa naging nakaraan ko. Sambit ni Greta sa kanyang isipan. Sino father ni Troy? Naalala na naman ni Greta ang tanong ni Danny bago umalis. Hindi mo na kailangan pang malaman pa ang nakaraan ko, Danny. Ayoko nang balikan pa ang masasakit na nangyari sa buhay ko kung ipapaliwanag kong muli lahat sa'yo. At ayoko maramdaman ni Troy na nabuo siya dahil sa isang pagkakamali. Kabaliwan ng isiping makasama ka. Dahil habang buhay kong bibit-bitin ang pait ng nakaraan ko. Sabit muli ni Greta sa kanyang isipan at hindi na niya napansin ang luhang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Kinabukasan ay araw na ng competition at lahat ng mga sikat na fashion designers ay naroon. Excited na si Laika na makaharap si Greta. Ngunit nagkamali siya ng paghahanda dahil hindi na pala tumuloy si Greta. What the hell happened? Tanong ni Laika sa organizer ng event. Kahit wala si Greta sa competition ay malaking sampal pa rin kay Laika dahil hindi siya ang nanalo. Ni isang award ay wala siyang nakamit. Ah! Sigaw ni Laika sa loob ng sasakyan. Will you please stop, Laika? Saway ni Sonia. What, ma'am? Gusto niyo pigilan ko ang nararamdaman ko? Wala na si Greta and yet talo pa din ako. Luto ang laban. Sinabutahin nila ako. Pagtatantrums pa ni Laika. Wag mo nang stressin ang sarili mo dyan dahil may good news ako sa'yo. Nakangising sambit ni Sonia. Kumunot naman ang noon ni Laika. What do you mean? Pagtataka niya. Wala si Greta sa contest dahil pinalis ko sila today. Pabalik na London. Tugon ni Sonia. Abot hanggang teng ang ngiti ni Laika. Is that for real? You mean, he's giving up for Danny? Nakangiting tanong pa niya. Yes, and trust me, matutuloy na ang kasal ninyo. Nakataas ang kilay na tugon ni Sonia. Oh my gosh, Mommy, you're so awesome! Thank you so much. Alam kong ikaw ang nasa likod ng pag-alis ni Greta, hindi ba? Tanong ni Laika sa ina. Who else, darling? Sinabi ko naman sa'yo, Mommy can do anything. Tuso ang tinginan ng mag-ina sa isa't isa at nagtawanan sila. Nais malaman ni Danny kung bakit hindi sumipot si Greta sa contest kaya naman pinuntahan niya ito sa bahay. What's this? Pagtataka ni Danny nang makitang nakahanda ang mga bagahe nila Greta sa baba. Tumitig si Greta kay Danny. Babalik na kami ni Troy ng London for good. Pinababalik na ako ni Miss Stella doon offering me for a big career. And hindi alam ni Greta kung paano magpapaliwanag kay Danny. And what? You have your opportunities here, Greta.
Bakit biglang nabago ang isip mo? Sinabi ko na sa'yo nakipaghiwalay na ako kay Laika. Bakit biglang ganito? Lumipat si Danny kay Greta at hinawakan ang pisngi nito. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi mo ba nakikita? Mahal kita. Hindi ko alam paano. Bakit? Saan nagsimula pero alam ko mahal na kita noon pa man. Kahit hindi pa kita nakikilala. Meron sa'yong isang bagay na hindi may paliwanag. Call me weirdo pero para kang isang nakaraan na gusto kong balikan at ayaw ko nang pakawalan pa. Sambit ni Danny sabay siniil ng halik si Greta. Naalala na naman ni Greta ang sinabi ni Sonia sa kanya, kaya naman mabilis siyang umiwas ng halik kay Danny. Greta, what's wrong? Gusto mo rin ako, hindi ba? Tanong ni Danny. Umiling si Greta. Hindi, Danny. Hindi kita gusto at lalong hindi kita kayang mahalin. Diretsyong tugon ni Greta. Tila tinusok ang puso ni Danny sa isang sagot ni Greta. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo, Greta. Alam ko mahal mo din ako at nararamdaman ko yan lalo na kapag hinahalikan kita. Tignan mo ako sa mga mata at saka mo sabihin yan. Garal-gal ang boses ni Danny. Nais nang sumabog ng nararamdaman ni Greta. Pigil na pigil sa nais niyang sabihin kay Danny. Ang lumalabas sa kaniyang bibig ay taliwas sa sinasabi ng kaniyang puso. Hindi kita mahal, Danny. At napagtanto ko yun nang tumawag sa akin si Miss Stella kagabi. Tama siya. Hindi ko kailangan ng isang mundong katulad nito na puro katoksikan lang naman ang mapapala ko. Isa pa, ayoko lumaki si Troy na makikita niya ang lahat ng mga paninira at pangaalipusta ng mga tao. I just want peace of mind, Danny. Sana maintindihan mo yun. Pinanindigan ni Greta ang pagre-reject kay Danny. Tumango-tango si Danny. Sige, Greta. Tingnan natin kung hanggang saan ang tibay na dinadala mo. Itutuloy ko ang kasal naman ni Laika. Ora mismo. Inaasahan ko ang pagtutol mo. Malakas ang paniniwala ng puso ko na nagsisinungaling ka. Ngayon natin subukan kung talagang kaya mong mataim o maatim ang makasal ako sa taong alam mong hindi ako minamahal. Sambit ni Danny at lumabas na ng bahay ni Greta. Paglabas ni Danny ay napahagulgol si Greta. I'm sorry. Patawarin mo ako, Danny. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. Pero kailangan kong gawin to para sa katatahimik ng buhay natin pare-pareho. Umiiyak na sambit ni Greta. Tulad ng sinabi ni Danny ay magpapakasal na siya kay Laika ora mismo. Ay nakatakda na ngang ikasal kinabukasan. Pinadali ni Danny ang kasal ni Laika dahil nais niyang subukan kung ano ba talaga ang tunay na nararamdaman ni Greta para sa kanya. Habang abala ang lahat sa mansyon para sa kasal ni Danny at Laika, ay nakancel naman ang isang araw ng flight nila Greta dahil sa masamang panahon ng ibang parte ng bansa. Nagsuscroll si Greta ng Facebook niya nang makita ang balitang mabilis na pagpapakasal ni Danny at Laika. Nangingilid ang mga luha ni Greta ngunit mas nais niyang maging matatag. Inaasahan kong pagtutol mo. Sumagi sa isip ni Greta ang sinabi ni Danny. Umiling-iling siya. Maya-maya pa ay nagulat si Greta dahil naroon si Troy sa airport. Lumapit ito sa kanya. Pwede ko po ba kayo makausap, Miss Greta? Tanong ni Roy. Kung tungkol ito kay Danny, ayoko na sanang marinig pa, Roy. Buo na ang loob kong bumalik ng London. Isa pa ay kakasal na siya. Gusto ko na lang matahimik. Malungkot na sabi ni Greta. Kailangan po ninyo itong makita. Iniabot ni Roy ang DNA test ni Troy at Danny kasama ang mga litrato mula sa CCTV footage ng gabing iyon na pumasok si Danny sa kwarto kung nasaan din si Greta. Nalaki ang mga mata ni Greta. Si Danny ang ama ni Troy. Hindi makapaniwalang sambit ni Greta. Troy! Hiyaw ni Greta sa anak at nagmadali na silang pumunta sa parking lot upang hanapin ang sasakyan na dala ni Roy. Kailangan ko mapigilan ng kasal, sambit ni Greta. Mabilis namang pinandar ni Roy ang sasakyan pabalik. Mommy, where are you going? Pagtataka ni Troy. Pupunta natin si Daddy, anak. Nakangiting tugon ni Greta. Ngumiti din si Roy. Bakit mo ito ginagawa, Roy? Biglang tanong ni Greta dito. Si Sir Danny ang mismong nag-utos sa akin ito. Alamin ang lahat ng nangyari sa buhay mo. Nahirapan din ako, Miss Greta, sa totoo lang. Pero naawa ko sa bata. At gusto ko maging masaya kayo ni Sir Danny. Bilang isang pamilya. Dahil kayo naman talaga ang dapat na magkasama. Tugon ni Roy. Nagngingilid ang mga luha ni Greta. Salamat, Roy. Nakangiting sambit niya. Samantala, Yes, Father. I do. Mabilis na tugon ni Laika sa pari. Ikaw, Danny Hernandez. Tinatanggap mo ba si Laika Gibson na maging kabiyak mo sa... Hindi dapat patuloy ang kasal na to. Sigaw ni Greta.
Nagtingin na naglahat kay Greta at hindi na maipaliwanag ang sayang nararamdaman ni Danny nang makita ito. What the hell are you doing to ruin my wedding, Greta? Singhal ni Laika. Lumapit si Greta at hinigit ang kamay ni Danny. Dahil kami ang dapat na ikasal at hindi kayo. Nangaasar na tugon ni Greta. Greta, ibig sabihin ba nito? Nakangiting tanong ni Danny. Yes, Danny. Tatawarin mo ako kung nagsinungaling ako para sa nararamdaman ko para sa'yo. Tama ka, mahal kita at pareho tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Tugon ni Greta. Huh! Too much for the drama! Biglang tumayo si Sonia at lumapit kay Greta. Talaga bang hinahamon mo ko, Greta? At dito ka pa talaga mag-e-eksena? Sige, para makita ng lahat sa buong mundo kung paano ka i-reject ni Danny once na malaman na niya ang katotohanan. Nakataas ang kilay na sambit ni Sonia. Nakangisi naman si Laika. Sinasayang mo lang oras mo dito. Sambit pa ni Laika. Anong katotohanan? Pagtataka ni Danny. Hindi mo na kailangan ng magsayang pananglaway. Dahil ako na mismo ang magsasabi ng katotohanan. Tugon ni Greta at inabot kay Danny ang mga hawak niyang ebidensya. Ano ko si Troy? Ikaw na kasama ko ng gabing yun? Gulat na sambit ni Danny. Oo, Danny. And thanks to Roy dahil hindi niya tinigilan ang malaman ng totoo. Sambit ni Greta. Hindi na mapakali si Laika at Sonia sa kanilang kinatatayuan. So you two been lying to us since day one? Galit na tanong ni Ken na tumayo na rin mula sa kinauupuan nito at lumapit sa harapan. Hindi naman nakasagot ang mag-ina. Leave! Now! Singhal ni Ken at hinatak na ni Sonia si Laika dahil sobra silang napahiya sa nangyari. Masayang masaya si Danny at Greta nang malaman nila ang katotohanan. Masayang masaya din si Troy dahil sa wakas ay buo na ang kanyang pagkatao at buo na ang pamilyang matagal na niyang pinapangarap. Naikasal din agad si Danny at Greta. Nabuhay silang masaya at magkasamang hinarap ang mga pagsubok sa buhay. Ang buhay ay parang isang malaking laro. Susugal ka kahit walang kasiguraduhan ang iyong pagkapanalo. May mga pagkakataon na bulag tayo sa katotohanan ngunit dahil sa tadhana na mismo ang kusang nagbubukas ng katotohanan para sa iyo, ay bonus na lang kung ito ay iyong lilingunin. Ang kwento ni Danny at Greta ay nagpapatunay lamang na kung kayo talaga ang itinadhana para sa isa't isa, ano man ang maging hadlang at pagsubok, ay mananaig pa din ang inyong pag-iibigan basta't busilak at tunay ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Isang nakaraan na natatakluban ng isang maskara, ngunit sa malakas na pananalig sa kanilang pag-iibigan ay nakita ang tunay na mukha sa likod nito.